Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Sa kasalukuyan ay napakaraming mga landmines sa Ukraine na mas marami pa kaysa sa mga landmines na nakakalat sa buong mundo. Ang mga landmines na ito ay naging malaki ang banta sa mga sundalo ng Ukraine mula nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa. Nakakalat ngayon sa Ukraine ang ganitong mga karatula o babala upang magbigay babala sa mga sibilyan na mag-iingat dahil sa mga nakakalat na mines na maaari nilang matapakan. Ang mga teritoryo kasi ng Ukraine na muli nilang nabawi sa Russia ay tinaniman ng mga anti-tank mines na nakabaon ngayon sa lupa. Naghihintay lamang ang mga ito na matapakan o magulungan ng mga tangke para sumabog. Pero ang mas nakakatakot ay baka sasakyan ng mga sibilyan ang makatsyempo sa kahit isa sa mga ito na tiyak na malaking panganib para sa kanila. Ang mga booby traps ay naka-install sa mga gusali habang meron ding nakakalat na mga anti-personal mines. Ang sukat na tinaniman ng mga mines na ito ay nasa 67,180 square foot, malaking bahagi ng kalupaan na marami ding mga sibilyan sa paligid. Pero ang malaking katanungan ngayon ay ano nga bang ginagawa ng puwersa ng Ukraine upang maiwasan o matanggal nila ang mga nakabaong panganib na ito sa kanilang teritoryo. Sa totoo lang ay maraming mga paraan ang pwedeng gamitin upang malipol o maalis ang mga ito. Sa halip na gumamit ng mga makabagong gamit upang alisin ang mga ito, isang grupo ng mga magsasaka sa Ukraine ang nadiskubre na ang mga traktora pala ay mabisang pang-clear ng mga mines. Isang gamit na hindi ginawa para sa ganitong trabaho pero nakakagulat na epektibo pala para mabawasan ang dalang panganib ng mga mines sa lugar. Noong Mayo ng nakaraang taon, isang video ang ipinablish ng isang news channel na kung saan makikita ang isang umaandar na excavator na walang sakay at wala ding nagmamaneho dito. Mismong ang may-ari nito ang nagsabi sa naturang news channel na ginagamit niya ang kanyang traktora upang i-clear ang mga mines sa kanyang bukirin. Sinisira ng traktora ang protective plate ng mines at ilang parte nito upang hindi na gumana. Nakakagulat din na hindi sumasabog ang traktora at ligtas din ang mga drivers nito. Noong una nila itong madiskubre, ang traktora ay nilagyan ng improvised armor sa harapan nito. Nilagyan ng solid metal barricade ang harapan ng traktora. Mas mataas ito ng konti kaysa sa roller ng traktora upang hindi mahirapan na makaandar. Maaaring ito ay proteksyon ng traktora kung sakaling makagulong ito ng mines. Makikita din sa kamay ng excavator na ipinosisyon sa taas na kung saan nilagyan nila ito ng lamesa at upuan ay naroon ng isang tao na siyang kumukontrol at nakakakita sa kung ano ang nangyayari sa traktora. Ayon sa magsasaka, nadiskubre muna nila ang ganitong klaseng paraan ng pag-clear sa mga mines sa kanilang lupa noong sila ay magsimula ng magtanim ng kanilang mga halaman. Ayon sa kanya, hindi umuna siya makapagtrabaho ng maayos dahil alam niya na anumang oras ay maaaring sumabog ang kanyang sinasakyang traktora at pati siya ay madadamay. Hindi na din siya naghintay ng solusyon mula sa mga kinauukulan dahil makakasayang lamang umuna ito ng panahon na sa halip ay nagtatanim na sila. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa pagsasaka at sa nakita niya noong una na ang kanyang traktora ay hindi napinsala matapos itong magulungan ng isang mine. Kinuha nila ang solid metal barricade mula sa isang sumabog na tangke sa kalsada malapit lamang sa kanila. Ginamit nila ito upang magsilbing proteksyon ng traktora, tsaka siya gumamit ng remote control upang pagganahin ng traktora. Nakagawa siya ng isang unmanned ground vehicle gamit lamang ang mga scrap metal at ang kanilang malikhaing pag-iisip. Ayon naman sa isang magsasaka, ang lawak umano ng lupa na kailangan nilang padaanan ng kanilang mga traktora upang masiguro na ligtas sa mga ito ay napakalawak. Aabot umano ng isang taon para lamang ma-cover nila ito. Kailangan muna umano nilang masiguro bago sila gumamit ng kamay sa kanilang lupa ay wala ng mga mines. Ang paggamit umano ng traktora ay mas mabilis kumpara kung gagawin ito ng mano-mano gamit ang mga kamay. Hindi din lahat ay makukuha gamit lamang ang kamay dahil na din sa karamihan sa mga ito ay nagtitrigger lamang sa oras na madaanan sila ng mga mabibigat na bagay. Hindi din ito umano delikadong gamitin dahil wala namang tao na nagmamaneho nito sa loob. Nasa 500 mga anti-tank mines at anti-personal mines na kanilang natanggal sa kanilang mga lupain mula nang gamitin nila ang traktora.
Grabe umano ang pagpapahirap na ginagawa ni Vladimir Putin sa mga magsasaka pero hindi sila dapat basta na lamang nakaasa sa parating na tulong mula sa kanilang pamahalaan lalo na alam nilang may ibang mas mahalagang pinagtutuon ng pansin ng kanilang gobyerno. Mahalaga ang agrikultura para sa ekonomiya ng Ukraine lalo pa at nasa 8.2% ng GDP ng Ukraine ay nagmumula sa agriculture na maaaring mabawasan dahil sa pagtatanim ng mga landmines ng Russia sa mga lupaing pangsakahan. Narito ang video ng lugar kung saan naroon ang mga magsasaka. Mga wasak na gusali, sira-sirang mga bahay, pero hanggang ngayon ay dito pa din sila naninirahan at hindi natatakot na baka bigla na lamang itong muling atakihin ng mga puwersa ng Russia. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang Ukraine sa pag-aalis ng lahat ng mga nakakalat na mines sa kanilang mga agricultural lands. Ito ay upang maibalik nila ang dating sigla ng kanilang sektor ng agrikultura. Pero matagal-tagal at maraming trabaho pa ang kanilang gagawin para magawa nila itong muli. Hindi lamang din iisang lugar sa Ukraine ang tinaniman ng mga mines dahil ang ibang mga magsasaka ay may parehong mga kinakaharap na issue sa kasalukuyan. Ayon mismo sa mga opisyalis ng Ukraine, nasa 30% umano ng teritoryong nasasaklaw ng Ukraine ay natamnan ng mga landmines ng Russia. Alam din ng mga eksperto na ang pinakaunang tinarget ng mga Russians ay ang sektor ng agrikultura sa Ukraine. Halimbawa na lamang noong nasa 1 linggo pa lamang umano ang nagaganap na digmaan ay nasa humigit kumulang 3,000 mga baka na ang namatay sa isang dairy farm na bahagi ng kanilang teritoryong nasakop dahil sa pambobombang ginawa ng mga puwersa ng Russia o di kaya ginagamit sila ng Russia bilang kanilang mga target practice. Sa ngayon, ang natitirang mga baka sa kanilang farm ay hindi din maaaring basta na lamang ilagay sa mga pastulan dahil maaaring maging biktima ang mga ito ng mga mines. Ang pag-atake ng Russia sa agrikultura ng Ukraine ay hindi din disgrasya kundi sinadyang gawin ng puwersa ng Russia. Naging napaka-epektibo nito na hanggang sa ngayon na nabawi na ng Ukrainians ang kanilang mga lupain ay may banta pa din ng panganib dahil sa mga landmines sa lugar. Malaking bahagi ng ekonomiya ng Ukraine ang natapyas. Ang Ukraine ay isa sa may tuturing na breadbasket ng mundo. Subalit dahil sa ginawang pambobomba ng Russia sa kanilang mga agricultural land at sa pagtatanim ng mga landmines sa mga ito, unti-unting bumaba ang kanilang produksyon ng tinapay at nanamlay ang sektor ng kanilang agrikultura. Kung nais umanong maibalik ng Ukraine ang dating sigla ng kanilang agrikultura ay dapat alisin ang mga nasa 2 milyong mines na nakakalat sa kanilang bansa. Maraming effort ang kanilang kakailanganin upang gawin nila ito, subalit wala silang mapagpipilian. Sa ngayon ay may mga kumpanya na sa Ukraine ang walang tigil sa pagtanggal at pag-clear sa mga mines na nasa ilalim ng lupa. Ang mga kumpanyang ito ay may mga tauhan na well-trained at sanay sa mga ganitong klase ng gawain at mula nang gawin ito ng naturang kumpanya ay umabot na sa 19,000 pa lamang ang mga landmines na kanilang nakuha. Ang kanilang trabaho ngayon ay mas nakatuon kung saan maraming mga gusaling pang sibilyan. Ito ang dapat nilang pagtuon ng pansin dahil marami sa mga mines na ito ang nakakalat. Hindi na lamang sa mga lupaing pangsakahan kundi maging sa mga lugar na may mga eskwelahan, palengke, parke at iba pang mga matataong lugar. Dahil sa pagnanais ng mga magsasaka na muling ibangon ng kanilang negosyo na winasak ng mga Russian soldiers, naging mas malikhain ang kanilang pag-iisip bunga na rin ang kanilang mahabang karanasan bilang mga magsasaka. Hindi na nila magawang maghintay na dumating pa ang tulong mula sa gobyerno dahil kung maghihintay lamang sila, ay baka mamatay sila hindi dahil sa mga bomba at tama ng baril kundi sa gutom. Mapanganib mang may tuturing dahil hindi naman talaga ito ang kanilang propesyon. Wala silang ibang mapagpipilian dahil kailangan nilang magtrabaho upang kumita at kumain ang kanilang mga pamilya.